Good morning mga kapuso! Good morning! Ayan, magiging maulan pa nga rin po ngayong araw ayon sa pag-asa, kaya doble ingat tayo. Tama, check niyo po ang inyong TV screens at nandyan po ang mga lugar na nag-anunsyo na ng walang pasok ngayong araw. Tingnan nyo, baka andun yung mga eskwela ng anak nyo sa area na yan. At dahil sa sunod-sunod na pag-ulan itong mga nakaraang araw, hindi na lang mga kabahayan ang apektado. Pati simbahan, binaha na rin eh. Andyan po yan sa Our Lady of Lourdes sa Bacolor, Pampanga. Wow! Sa ngayon nga hindi talaga kayang makapasok sa simbahan dahil napakataas pa nga rin po ng tubig. At nandyan nga po ngayon si Kaloy. May partner, kamusta mga kapuso natin dyan? Don't swim, Kaloy. Do not swim. Ingat. Nako. Yes. Maraming salamat, Ms. Lynn and partner Shaira. Ito nga, yung kamusta? Yung mga kapuso natin na nandito ngayon sa evacuation dito sa Old Chapel ng Our Lady of Lourdes Shrine. Marami sa kanilang pamilya ay dito na tumutuloy muna dahil nga po pinili po nilang mag-evacuate sa Old Chapel na to para naman po dito manuluyan. Ito, mga kapuso, nagbabalik tayo dito sa Our Lady of Lourdes Shrine as mentioned dito sa Bacolor, Pampanga, kung saan nga po ipinakita natin kanina, no, yung taas ng tubig doon sa entrance ng kanilang simbahan, yung kanilang sunken church. So doon po kanina, medyo kalahati na ng baywang ko yung lubog sa tubig, nasa pangatlong hakbang pa lang ako nung hagdan nila. Yun po yung daanan papunta doon sa mga entrance o yung entryway ng simbahan. So ngayon po, ang estado noon ay lubog na lubog po. So hindi po talaga mapapasukan. Even ako, pag dinuloy ko pa po yung pagbaba doon sa hagdan, malulubog na po ako sa tubig. Baha. Yan po ay dulot nga nung tuloy na pag-ulan dahil po yan sa habagat. Ito naman po, nasa gilid tayo ngayon, mas mataas na area po ng Our Lady of Lourdes Shrine. Dito po yung access naman papunta sa grotto. Hindi rin po nadadaanan, lubog din po sa tubig yung kanilang side na entrance dahil nga po rin yan sa hagupit ng habagat. At etong kinatatayuan ko naman po, currently, ito po yung kanilang church grounds. So mas mataas na area po ito. Kagabi lang po, may baharin po dito. Humupa na lang po dahil kahit papano, tumigil yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Ngayon naman po, itong nasa likod ko, ito po yung kanina pong binabanggit na Old Chapel. Dito sa Old Chapel na ito, dito po nanunuluyan po yung mahigit 30 pamilya sa evacuation center na ito. Ginawa muna po evacuation center para naman po may tutuluyan po yung mga yung mga epektado dito sa barangay Kabetikan sa Pampanga. At nandito ang unang hirit, pero syempre para maghatid po ng serbisyong totoo, meron po tayong hatid na libreng almusal para sa kanila. Nandito po sa harap ko. Ito, mainit-init na sopas. Meron tayong tubig din para naman po malamigan ng kanilang tiyan. At katuang natin ang Kapuso, GMA Kapuso Foundation, para naman po maghatid ng konting tulong. Ito pong relief goods sa kanila. Naglalaman po ito ng bigas, ilang kilo ng bigas, noodles at instant noodles at canned goods. Yan po ang ipapamahagi natin sa mga kapuso natin. Again, galing po ito sa GMA Kapuso Foundation. Ito, kausapin na natin sila. Nanay, ilan po sa kanila dito ay makakapanayam natin. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ayan si Tatay. Hello po Tay, pangalan niyo po. Magandang umaga po sa inyo. Leonardo po. Tatay Leonardo. Sino pong kasama niyo dito ngayon? Ito ang asawa ko. Asawa niyo. Sino pa po iba? Nakatabi natin. Pamilya niyo rin po. Chuin po. Okay po. Magandang umaga po. Kami po from Unang Hirit. Bakit po kayo dito namamalagi ngayon? Kasi po, baha na po doon sa amin, doon sa bahay namin. Yung bahay niyo po, malapit lang po dito. Opo, doon sa Hoven. Barangay Kabetikan pa rin? Opo. Bakit po nilubog ng baha doon? Ano po ba ang pwesto ng Yung bahay? ilog, umapaw na, kaya pumasok na sa mga kabahayan. Mababa rin po ba yung area niyo? Opo, Ayun. yun ang pinakamababa doon. So ngayon po, ilang araw na po kayo nanunuluyan dito sa Kahapon Old pa lang Chapel? po. Kahapon pa lang. Wala pang isang araw? Wala po. Oo, kasi iniintay nyo po humupa yung tubig. Opo. So kailan nyo po malalaman kung kailan pa pwede bumalik dun sa mismong bahay nyo po? Pag wala na po yung tubig, bag bumaba na po. So may mag-aabiso po ba or kayo po ang nag-check time to time? Kami po pumupunta doon. Okay, yan po. Sige, kamusta naman po ang estado nyo ngayon dito? Okay lang Okay naman po. Opo. Nakapagpalipas naman ng gabi. Opo. Okay po. Maraming salamat. Tatay Thank you Leonardo. po. Ayan. Thank you. Ito, meron syempre kami iaabot po. Konting tulong lang po. Opo. Mula sa GMA Kapuso Foundation. Ito po ay may ilang kilong bigas at saka instant noodles. Salamat Maraming po. salamat, Tatay Leonardo. Okay po. Ingat po sila, ha? Opo. Okay, forward po tayo dito. Ito pa yung ilan sa mga pamilya na nandito ngayon sa Old Chapel na ginawang evacuation center. Ito si Ate. Hi, ito po. Magandang umaga po. Kami po ay from Unang Hirit. Magandang umaga po. Bagong gising po ba kayo? Yes. Opo, fresh naman. Pangalan niyo po?
Eva po, Canosa. Ate Eva, sino po kasama niyo dito ngayon? Yung family ko po, ito po yung anak ko. Ito, gising na. Opo. Morning. Okay. Ay, thank you. Ilan po kayong total dito ng pamilya niyo? Bali, as of kagabi, 7 p.m. Bali, 110 po kami na individual, tapos 32 na families po kaming nandito. Ayun, so hindi na po nadagdagan yun nung Hindi na nagdaang po. gabi? Okay. Hindi na po, yun na po yung ano. Kamusta? Ano po ba estado ng bahay niyo ngayon? Bakit po kayo nandito ngayon sa evacuation center? So, yung sa amin po kasi, dahil mababa po yung lugar namin, so una kaming natamaan. Tapos Ito yung nga daw po family... yung banggit ni Tata Leonardo, yun po ba yung malapit sa ilog, yung umapaw? Opo, malapit lang po kami doon. So yun, siyempre nag-announce yung simbahan na pwede naman mag-evacuate Opo. dito. So kagad na po kami nagpunta Tama dito. naman. Dapat Opo. kapag may abiso ang LGU or kung sino man ang nakatataas, makinig tayo, di ba? Yes Para po. rin sa safety natin yun. Opo. So, ilang araw o ilang oras po kayong balak niyo pong magstay dito? So yung tansya ko po kasi medyo malalim pa po dun sa daanan namin. Siguro mga 5 days pa siguro. Opo, yung usually. At Opo. dito talaga kayo usually pumupunta kapag Yes po. kailangan mag-evacuate Opo, na? last year din po dito rin po kami. Ayun, okay, siguro. Mas mabuti na nandito kayo para safe po ang pamilya. Opo. Ito pa, meron po kaming konting tulong po from GMA Kapuso Foundation. Ito po ay ilang kilong bigas tsaka instant noodles po. Maraming salamat din po, ma'am. Ayun po mga kapuso, sa mga gusto po mag-donate sa ating mga nasasalanta nitong habagat at saka mga nagdaan na mga bagyo, pwede po kayong mag-send or mag-deposit po sa mga bank accounts ng GMA sa Cebuana Luwilier at sa online po, meron din po tayong GCash, Shopee, Lazada at pwede rin po sa Globe Rewards at pwede rin po sa Metrobank credit card. Ito flash po natin yan sa screens ngayon. Kapag meron po kayong pwedeng itulong, pwede nyo po ipadala yan sa kahit ano pong means that you can and channels na meron po tayo ngayon dyan sa inyong screens. Make sure to screenshot or pwede nyo po i-take note sa inyong mga cellphone. Ayan po. Maraming salamat mga kapuso. Itutuloy lang po natin ang serbisyong totoo. Dito po yan sa Bacolor, Pampanga. Tutok lang po sa unang hirit. Eto, balikan naman natin ang sitwasyon sa isang historical na simbahan dyan sa Bacolor, Pampanga na unfortunately ay lubog sa baha. Oo nga, at ayan si Kaloy. Partner, kamusta dyan ngayon? Nag-swimming ka na ba? Grabe. Sa paligid. Oo, grabe kasi yung ang taas. lalim Oo, eh. grabe. Ayan. Ay, Magandang umaga ulit dyan sa studio, Miss Lynn, partner Shaira. Ito na nga, mataas pa rin yung tubig dito sa kinatatayuan natin at nagbabalik tayo dito sa Barangay Cabetican, dito sa Our Lady of Lourdes Shrine sa Bacolor, Pampanga, kung saan nga po pinuntahan natin yung Sunken Church na nalubog sa baha, tubig baha, dahil po yan sa walang tigil na pag-ulan ng mga nakarang araw at dulot nga po yan ng hagupit nung habagat. Ipapakita natin ngayon yung gaano kalalim yung tubig. So nandito pa lang tayo sa mismong taas nung entrance nung kanilang Sunken Church. Kapag ladad tayo dito ngayon pababa, meron ditong 3 hakbang. Sige, bababa tayo para mapakita natin kung gaano kalalim. Isa, ito pa lang yung unang hakbang, medyo lagpas na agad, patuhod na. Pangalawa dito, ito ay tuhod. Tapos kapag nilubog ko pa to, baka level na ng baywang ko yung taas ng tubig baha. At hindi lang po yan. Kapag nilakad ko pa po mismo, papunta doon sa entrance nila, papunta sa Sunken Church, sa loob mismo, lubog at lagpas tao po yung tubig na yan. At para kamustahin natin yung estado nitong Sunken Church, makakasama natin ngayong umaga ang Shrine Administrator nitong Our Lady of Lourdes Parish Church. At ito nga po si Reverend Father Harold Garcia. Good morning, Father. Halip po tayo dito. Sama po kayo sa akin. Ayan po. Magandang umaga po sa inyo. Good Ayan po, morning ayan. po. Ayan po. Magandang umaga po, Father. Good morning po. Ay, bati po kayo sa mga kapuso natin. Hello po, good morning po sa inyo lahat po, sa mga taga-subaybay po ng Unang Hirit. Ayan po. Father, ang gusto namin tanongin, dito ba sa Sunken Church mismo ginagawa ang mga misa nyo? Yes po, Kada yung linggo? mga weekday masses po namin at saka yung mga Saturday, Sunday masses po namin. Lahat ng liturgical activities dito po sa loob. So ngayon, nalubog ito sa baha. Yes. Saan nyo po gagawin ngayon ang mga misa? So, Itong weekdays and weekends nyo? As of now po, we decided to cancel all the masses po from Monday to Saturday. So, yung mga Sunday masses po namin kapag hindi pa humupa yung baha, doon sa may old shrine po namin siya gagawin po. Kung saan po ngayon naglalagay yung Opo, mga iba yung pong mga- evacuees natin. No? Opo. So, itong Sunken Church, kailan po nagsimula tumaas yung tubig dito? Actually po, last Sunday lang po, nung mga around 6:30 to 7 p.m. 2 days ago. So, nung around 6:30 to 7 p.m., ano po nangyayari dito sa simbahan? Meron po bang misa? Yes po, nag-celebrate pa po kami ng Sunday Mass po na 6:30 a.m. at saka 8:30 a.m.
dito sa loob ng simbahan. Pero yung 5:30 PM na mass po namin, kinancel na namin dahil tumataas na po yung volume ng tubig po. Nung 5:30 PM po na yon ng linggo, gaano kataas na po yung tubig nun? Actually po, nung mga 5:30 dito pa lang po siya sa may labas po. Kaso, Taas? yes Wala pa po sa loob ng simbahan? Opo, wala pa po. So mga 6 PM to 7 PM po, doon po tumaas yung tubig. Ano po naging aksyon niyo po nung simulang umakyat yung tubig at pumasok na doon sa simbahan? Actually po, na-check lang namin sa CCTV kasi panatag po kami kasi may pump kami na reversible pump na naka-install. So, kala namin hindi aabutan yung loob. Pero ang bilis ng pagtaas bumaba po nga. kami nung gabi na. So, nagtawag na po ako sa mga officers and then inayos na po namin yung mga gamit namin. Oo nga po, speaking of gamit, may nakita po ko yung mga ilang upuan nandun na po sa loob ng Old Chapel. Opo. The rest po ng mga, yung grotto, yung Yes po, mga pero santo, paano po ginawa niyo? yung doon? mga ibang santo po, naiwan po sa loob at saka yung sound system po. Naisalba naman. Opo, nandyan po sa loob po. Ayan, mabuti. So now na ito ay lubog pa, kailan nyo po sa tingin nyo makakabalik ang pagmimisa dito sa Sunken Church? Hopefully po, kapag humupa na po yung baha, mapapump out and then lilinisin na and babalik po kami sa normal po. At for sure, marami tayong matatanggap na tulong yan. Hopefully po, sana po maraming tumulong sa atin, especially the LGU po. We are asking for their help po. Ayan, we can expect more help. At saka lalo na ngayon po na balita natin to dito sa Unang Hirit MS. Maraming makakaalam na kailangan po ng tulong ng Our Lady of Lourdes Shrine dito yan sa Bacolor, Pampanga. Maraming Okay, salamat. thank you very Father. much po. Thank you. Mga kapuso, para sa paghatid ng serbisyong totoo, tutok lang palagi po sa inyong pambansang morning show, ang Unang Hirit. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,